Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hanggang sa paghiga, ay dala niya ang diary notebook na kanyang ina. She just can't believe it. After a long years, ay nasa kamay na niya yon ulit. Hindi niya maiwasang mapahikbi na naman. Ang akala niya noon itinapon na yun ni Marco, but he kept it. For a long years, itinago lang pala nito ang bagay na yon. Another confusion? Maraming katanungan ang tumatakbo sa kanyang isip, ngunit natatakot siyang liwanagin at unawain. Who are you really, Marco? Ibinaling niya ang tingin sa mahimbing na natutulog na anak. Inilapag niya sa side table ang hawak at marahang hinaplos ang pisngi nito. Hindi ba ako sapat, anak? Hindi ba pwedeng tayo na lang dalawa? Paano ko ba sasabihin sa'yo na galit ako sa tatay mo dahil inayawan ka niya nung nasa tiyan pa lang kita? Hindi kita kayang saktan. Hangad ko lagi ang maging masaya ka palagi. Ngunit paano anak kung masasaktan lang tayo ulit? Okay lang ako kahit habang buhay kong dalhin yung sakit kakayanin ko. Pero ikaw, hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Ayoko kitang nakitang umiiyak. Ang mga agam-agam na yon ay nakatulugan na niya at sa umagang ginising siya ng nanginginig na katawan ni August. Dahil ayaw bumaba ng lagnat ng anak, wala siyang choice kundi dalhin to sa hospital. Tumawag na lang siya sa trabaho na kukuha siya ng emergency leave. Hinaplos niya ang noo ng anak habang mahimbing tong natutulog sa hospital bed. Mainit pa rin ang katawan nito at nag-uumpisa na siyang baluti na matinding pag-aalala. Ayaw man sana niyang ipaalam sa teacher nitong nangyari, ay wala siyang choice kundi sabihin ang pagliban ng anak sa klase. Hindi kasi malayo makarating yon kay Marco. Huminga siya ng malalim. Bakit kung magkaroon siya ng problema sabay-sabay pa? Nahihilo siya sa totoo lang, marahil sa magkahalong gutom at pag-aalala. Tiningnan niya ang oras. Kanina pa niya tinawagan si Syra na magdala ng pagkain ngunit wala pa ito. Ipinatong na lamang niyang ulo sa gilid ng higaan ni August at pilit na pinalakas ang loob. She will never ever give up. Sa namimigat na talukap ay naramdaman niyang bumukas ang pinto. Hindi niya na yun binigyan ng pansin dahil inatake na siya ng antok. Alexandra? Pagod na ungol niya. Alexandra, you need to eat. Sabay tapik sa kanyang balikat. Napapidlag siya sabay upo ng tuwid. Anong ginagawa mo dito? Galit na sita niya. Iniwasang magtaas ng boses. Nawala ang nararamdamang antok dahil sa presensya ni Marco. Alexandra, please. Please, Marco. I don't need you here. We don't need you here. So umalis ka na. Mahigpit niyang naikuyom ang kamao. Paano nito nalaman kung nasaan sila? Doon na pumasok sa isip niya si Syra. Walang alam ang eskwelahan kung saang hospital na confine ng kanyang anak. Tanging si Syra lang at siya ang may alam. You can't make me. Matigas sa saad nito na mas lalong nakapag-usbong ng galit niyang nararamdaman. Tuluyan na siyang tumayo at itinulak ito papunta sa pinto. Mama? Otomatikong napalingon siya sa anak. Nagdidiliryo ito. Umalis ka na. Mahina, ngunit may diing wika niya. Saka lumapit kay August. May gusto ka ba, anak? Mahina lang tong umiling.
Lumampas ang tingin nito sa kanyang likod na lalong ikinangit-ngit niya. Gumuhit ang ngiti nito sa labi sabay taas ng kamay nito. Best friend, you're here. I am. Malambing na saad ni Marco. Do you want anything? You want to eat? Umiling lang si August. I just want to hug you. Sure, little buddy. Hindi man alintana ng lalaki ang kanyang nakamamatay na tingin, iniwasan lang nitong magtagpo ang kanilang mga mata. Nang pumikit ito sa kabila, ay wala na siyang nagawa ng yakapin nito si August. Mabilis niyang iniwas ang tingin sa dalawa. Hindi niya kayang tingnan ang ganoong tagpo. Mabilis siyang tumayo at tinungo ang sofang naroon at tahimik na lumuha. She felt betrayed. Paano niya pa ipagkakait ang bagay na iyon kay August? Maatim ba niyang saktan ang damdamin nito? Ngunit paano kung sa huli iwan lang din to ni Marco? Mas masasaktan pa tong lalo. Hey, ang unfair mo, Marco. Ang unfair mo. Bakit mo nagawa sa akin to? It's not really fair that you friended him behind my back. Ano ba talagang gusto mo? Kung balak mo lang din iwan siya sa huli, better do it now. Makakalimutan ka rin niya pagdating ng panahon. That's not what I want, Alexandra. I don't have a plan of leaving him. Sinunghaling. You are not capable of being a father, Marco. Diba nga sa bibig mo na mismo nang galing? That was all before. Talaga? Patuyang sambit niya. Nagbago ka na? Tell me, Marco, hindi ka ba nahihiya? After all those years, may mukha ka pang ipapakita sa akin and claim August as your son? Sabay tingin sa gawin ng anak na nooy bumalik na sa himbing ng pagkakatulog. Ngayon pa na malaki na siya? Umiling ito, sabay hinga na malalim at pinagsalikop ang kamay pagkatapos lumingon sa kanya. Would you believe that I was there the day August was born? Nanigas siya sa kinauupuan. What do you mean? Utal niyang tanong. I never abandoned him, Alexandra. Maybe I didn't show up, but I was there watching you from distance. Kung lumapit ako sa'yo, ano ba dapat ang sasabihin ko? Kung alam ko ang ginawa ko, can't we justify by just simple sorry? Hindi ako naniniwala. Sabay iling ng sunod-sunod. I know you wouldn't, but anyway, I just want you to know that I want to claim my right as a father, Alexandra. You deserve to know the truth. Ang kapal talaga ng mukha mo. Gigil niyang wika. I am. And Alexandra, whether you like it or not, he is my son. Kung magmamatigas ka pa rin, I have no choice but to bring it to the court. It will only work that way. Sapo ang ulong napayuko siya. God, Marco, papatayin mo talaga ako sa problema? Hindi naman aabot sa puntong to kung makikiayon ka lang. Shit you. Yes, shit me. You always wanted it. Saka bahaw tong natawa. Anyway, did you receive the gift? It was not a gift. It's mine. Okay, but I think you need to eat. Syra said you haven't eaten yet. Nagtatanong ang tinging pinukol niya. You bribe here, aren't you? Yes. So please eat your food. Hindi ako gutom. Galit niyang wika. Ngunit hindi nakiayon ng kanyang sikmura. Lumikahayon na malakas na tunog na ikinapahiya niya. Kahit pilit niyang pairali ng pride niya, hindi naman kaya ng kanyang katawan. She's really starving. Kaya kahit labag sa loob ang kainin ng dala nito, ay kinain na niya. Ayaw niya ring lumabas at iwan dito si August. He is silently watching her. She's obviously starving. Paano niya ba mapapasunod to nang hindi niya kailangan manggipit?
If he sound like he's begging, puro insulto lang ang napala niya mula dito, which he deserves. Ngunit paano ba niya ipapakita dito na nagsisisi na siya kung alam niyang hindi ito maniniwala sa kanya? He take a deep breath and silently prayed that he can soften her heart. Kailan ba siya natutong tumawag ng Diyos? The day that he saw Alexandra suffering from pain when he's laboring. First time in his life that he mentioned God when she saw her crying in pain. Gusto niya tong lapitan nun, but he is a coward. Nagtatago siya, watching her from distance dahil doon lang siya magaling ang magtago ng totoong nararamdaman. But now, he had faced her. Minsan natanong niya sa sarili, did he ever felt the same feeling to other women like how he felt towards Alexandra? No, he didn't. Hindi kailanman niya binigyang halagang mga babaeng dumating sa buhay niya. Kahit na laging nakasulubong ang kilay nito sa kanya, hindi pa rin niya may tatangging itong pinakamagandang babaeng nakilala niya. Tinitingin-tingin mo. Gusto mo? Mataray na si Tanito nang mahuli siyang nakatitig. Yes, but I want the one from your mouth. Umirap lang ito sa kanya at ibinalik ang pansin sa pagkain. Lihim siyang humugot ng hininga. He just hoped that his strategy will work. Dahil kung hindi pa pipilitan siyang dalhin to sa santong paspasan. Anak, hindi pwede. Angal niya sa gusto ni August. 2 araw lang tong na-confine at pwede nang umuwi. Gusto nitong isama pa si Marco sa tinitirahan nila, which is not a good idea. Then, I'd rather stay here. Nakangusong sagot nito. Gusto niyang magpapadyak sa inis dahil hindi lang man tumatanggi si Marco bilang pakikisama sana. Sa halip ay kinonsinti pa nitong anak na gusto talaga nitong sumama sa bahay nila. Anak, he's a busy person. Actually, I'm free for a month. I can stay in your house until I want to. Lihim siyang napatagis ng mga bagang. See, Mama, he's not busy at all. Pretty please. August, when I said no, please be obedient. Tumahimik ito at nagpaawang tumingin kay Marco. Lihim niyang pinandilata ng mata ang lalaki, ngunit hindi mo lang to nakasama. I really want to go with you, little bud, but we need to obey your mama, okay? But what's wrong? I just want to be with him. You said you love me. You said you'll give whatever I want. But seems they aren't true. Nataranta na siya na nag-umpisang mamasa ang mga mata nito. August, anak. Nag-aalalang wika niya hanggang sa pamalahaw na ito ng iyak. Come on, Alexandra. Pagbigyan mo na yung bata. Giit ni Marco. Nakasalubong na rin ang kilay nito sa kanya. Inis niyang ibinaling ang tingin kay Zaira. Mabilis tong umiwas ng tingin sa kanya. Malaki ang kasalanan nito sa kanya. Hindi lang niya matimingan na kumprontahin to dahil nandoon si August at Marco. Okay, fine. Mabigat ang loob ng wika niya. Nang nasa sasakyan na sila, nanatili siyang tahimik sa likod. Tanging si August lang ang masiglang nagsasalita at parang hindi ito nanggagaling sa sakit dahil sa saya ng boses nito. Katabi niya si Zaira at ayaw niya tagatong kausapin. Tinrider siya nito. Ate, wag na yon, Zaira. May diing sabi niya. Magpapaalam lang po sana ako. Mas lalo siyang nainis dahil alam niyang umiiwas ito. Malakas siyang bumuntong hininga. Mas mabuti ngang umalis ka na lang. Malamig niyang tugon. Kanina pa siyang nakatayo sa labas ng kanilang silid. Nasa loob ang mag-ama at pinatutulog ni Marco ang anak. Malalim ang kanyang iniisip. Hindi niya alam kung saan banda siya mag-uumpisa. Ngunit isang bagay lang ang sigurado siya.
Ayaw niya sa presensya ni Marco. Ayaw niyang pakikipaglapit nito sa kanyang anak. Natatakot siyang dumating sa puntong kukunin nito sa kanya si August. Kailangan niyang gumawa ng paraan. This time, wala nang Syra na magiging mata ni Marco sa kanilang mag-ina. Hindi yata nito kinaya ang lamig na pakikitungo niya at hindi na naipagpabukas ang pag-alis. Napapidlag siya nang bumukas ang pinto at iniluwa niya yon si Marco. He's asleep. Good. Sagot niya. Pwede ka nang umalis. Alexandra? Tanging naitugon nito. Sinara nito ang pinto at hinarap siya. Please Marco, hindi naman siguro lingid sa'yo na ayaw kita dito. Ayaw kitang kasama ng anak ko. Huwag mong gamitin ng kahinaan ni August. Matuto ka sanang lumagar. Tama ng tanging pagkakilala niya sa'yo isang matalik na kaibigan lang. Hindi nahihigit pa doon. That's selfishness. Hindi makapaniwalang sambit nito. Karapatan ko siyang ipagdamot sa'yo dahil anak ko siya. Anak ko rin siya. Mataas na boses na sagot nito. Galit na rin ito. Nainayuan mo una pa lang. Pinaalis niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi at nakikiusap na tiningnan ito. Please Marco, okay na kami. Huwag mo na kami guluhin pa. Yun bang iniisip mo sa Jaco? Ang guluhin ng buhay niyo? Umalis ka na. No, you can make me. And Alexandra, if having August beside me need that you bring it to the court, then be my guest. Ang kapal talaga ng mukha mo. Iniwan niya ito at mabilis ang hakbang na tinungo ang kusina para uminom ng tubig. Dahil kung hindi niya yun gagawin, ay baka magdilim ang paningin niya. She's angry, very angry. Pagkatapos niyang maubos ang isang basong tubig, hinaplos niya ang dibdib para kalmahin ang sarili. And one more thing. I want you to tell him that I'm his father, or else I tell your family what happened to you. I bet they have no idea that we had a son. He's not yours. He will never be yours. Kahit lubos siyang nangungulila sa anak, ay naggawa niya yung itiisin. Kung tanging yun lamang ang paraan na mailayo niya ito kay Marco gagawin niya. Alam niyang malabong mahanap ng lalaking kinaroroonan ni August. Because that the last person na gugustuhin itong makita.